So nitong mga nakalipas na linggo, mainit na ang usapan patungkol kay Renz Abando dahil maraming fans niya ang gusto siyang maipasok sa Gilas Pilipinas. At mas lalo pang uminit ang issue matapos magsalita si Homer Saison na tinawag na dumb player si Abando kumpara kay Scottie Thompson. Ayon mismo kay Homer Saison ay malayo raw ang basketball IQ ni Scottie kung ikukumpara kay Abando. Lalo na dahil hindi raw kayang maglaro ni Abando bilang point guard. Pero tama nga ba yung kanyang mga pinagsasabi? Para sa akin ay oo, pero hindi. Oo, dahil kapag point guard position ang pag-uusapan, mas lamang na lamang talaga si Scottie Thompson. At hindi naman dapat pinagtatalunan yan. Effective bilang guard si Scottie, lalo na't kabisado niya yung sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. Sanay na rin siyang magbaba ng bola, mag-initiate ng offense, magbasa ng depensa, at gumawa ng plays at mag-control ng tempo ng laro. Si Abando naman, hindi naman talaga point guard yung kanyang natural position. Mas komportable siya bilang wing player. Mas bagay sa kanya ang shooting guard hanggang small forward na role, kung saan mas nagagamit niya yung kanyang athleticism dahil yan talaga yung asset ni Abando. Or on athleticism talaga yung kanyang laro na kanyang nagagamit mapa-opensa man o depensa. Kaya kung sasabihin nating mas mahusay si Scottie kaysa kay Abando bilang point guard, ay tama naman. Pero sa isang banda, hindi ako sang-ayon kay Homer Saison dahil hindi naman ibig sabihin na hindi kayang maglaro ni Abando ng point guard na isa na siyang dumb player. Magkaiba yung dalawang yan. Kung hindi marunong maglaro ng point guard ang isang player, ibig sabihin ba nun mababa na agad yung kanyang basketball IQ? Ang sagot ay hindi. Dahil kung talagang dumb player si Abando, paano siya nakapaglalaro sa isang competitive basketball league tulad ng Korea? Kaya naman dyan pa lang, sablay na sablay si Homer Saison. Pero hindi ibig sabihin yan na wala nang kailangang i-improve si Abando. Isa sa kanyang kahinaan ay ang pag-create ng offense kapag kailangan siyang gamitin bilang gwardya. At kung gusto ni Abando na makapaglaro sa Gilas Pilipinas, ay kailangan niya pa talagang i-improve yung kanyang guard skills. Kailangan niyang maging facilitator dahil sa kanyang height ay panggwardya talaga yan sa international stage gaya ng FIBA. Mali rin kasi yung ilang mga fans ni Abando na sinasabing dapat alisin si Scottie Thompson at si Renz Abando ang ipasok. Dahil kung ikukumpara mo yung dalawa para sa isang guard position, Scottie over Abando talaga kahit saan mo tignan. Lalo na't napaka-importante ng isang gwardya para mapatakbo ng maayos yung triangle offense ni Coach Tim Cone. At kung mayroong isang chance na makapasok si Abando sa Gilas Pilipinas, ay hindi yon sa pamamagitan ng pag-aalis ni Scottie at kahit sinong gwardya sa ating national team. Ang dapat tanggalin ay shooting guard to small forward para maisingit etong si Renz Abando. Marami kasi yung walang alam na ikunukumpara si Abando sa isang gwardya, hindi naman guard yung laro ni Abando. Samantala, Coach Tim Cone nakukulangan pa rin sa performance ng Gilas kahit na ipanalo nila yung kanilang naging tune-up game kontra Ulsan. Dahil nabanggit mismo ni Coach Tim sa kanyang naging latest interview na nakuha nga daw nila ang panalo sa kanilang naging tune-up game at hindi raw maganda yung kanilang performance. Marami pa nga daw butas na kailangan nilang punan. At yan nga raw yung kanilang magiging adjustment sa kanilang mga susunod na team practice. Para sa akin mga chong, maganda na nagkakaroon ng mga tune-up games ang Gilas Pilipinas. Dahil dyan nga nakikita kung ano yung mga kailangan pa nilang i-improve bago sila sumabak ngayong FIBA window. Alam naman natin, napaka-importante ng mga natitirang laro ng Gilas. Kailangan nilang maipanalo ang lahat ng kanilang mga natitirang laro para sa pag-asa na mag-qualify sa FIBA World Cup. Isa pa sa napansin natin sa naging tune-up game ng Gilas
ay wala pa rin si Justin Brownlee. At ayon sa mga reports, hindi minamadali ni Coach Tim si JB at gusto na nilang isagad yung recovery nito dahil wala naman daw magiging problema kahit malate si Brownlee sa kanilang preparation. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Napanalo ang Gilas sa tune-up game pero nakukulangan pa rin si Coach Tim. Ano rin yung masasabi nyo sa Scotty over Abando? I-comment mo lang dyan sa ibaba.